Ginamitan ng wangwang at minanmanan pa ng helicopter. Yan ang ginawa ng China para subukang pigilan ng Philippine Coast Guard at BFAR na magsagawa ng maritime assessment malapit sa Pag-asa Island. Nadiskubre naman ng mga eksperto na unti-unti nang namamatay ang likas na yaman sa paligid ng isla. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Sakay ng mga rubber boat sumuong sa alo ng mga marine biologist at researcher ng University of the Philippines na inimbitahan ng Philippine Coast Guard at BFAR para suriin ang lagay ng mga isda at coral sa Sandy Cay 1 at 2, ang mga sandbar malapit sa Pag-asa Island. Hindi nila alintana ang tila nakaabang ng mga barko ng China sa laot. Pasado alas 10 ng umaga kahapon nang maglayag sila kasama ang dalawang escort vessels na BRP Datu Pagbuaya at BRP Datu Sanday ng BFAR. Pero hindi pa man kami nakakalapit sa aming destinasyon, biglang sumulpot ang barkong ito ng China Coast Guard at hinarang ang mga barko ng BFAR. Sinubukan silang iwasan ng BFAR, pero ilang beses nagsagawa ng dangerous maneuvers ang China Coast Guard vessel sa sinasakyan naming BRP Datu Sanday. Bukod sa China Coast Guard, hindi bababa sa 15 Chinese maritime militia vessels ang nakapalibot sa mga barko ng Pilipinas. Ang ilan tila ba nagkukumpulan at nakatambay malapit sa Sandy Cay 2. Habang nangyayaring patintero sa dagat, tuloy-tuloy rin ang pagradyo nila para itaboy kami sa lugar, pero sinagot sila ng BFAR. This is Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, MMOV 3002. In accordance with international and Philippine national laws, you are within the Philippine Territorial Sea in Municipality of Kalayaan. You are endangering our security. We advise to leave the vicinity immediately. Your actions will be reported and will prejudice our country's relations. Matapos ang ilang minutong habulan, narating din namin sa wakas sa mga sandbar. Agad sinurvey ng mga marine biologists sa mga bahura at isda sa palibot ng Sandy Cay 2. Pero hindi man kami nahabol ng mga barko ng China. Nagpadala naman ng helicopter ang Chinese Navy para i-monitor kami. Tuloy-tuloy yan sa loob ng 4 na oras. Isa ang Sandy Cay 2 sa 4 na sandbars malapit sa Pag-asa Island. Mula sa malayo, malaparaiso at tila may malapulbos na puting buhangin ang lugar. Ngunit sa malapitan, tatambad sa inyo ang mga umano'y tinambak na durog-durog at patay na corals. Sa inisyal na pagsusuri ng mga marine biologists, lumalabas na kakaunti lang ang mga isda sa palibot ng Sandy Cay 1 at 2. Maging ang mga coral unti-unti na raw namamatay. There seems to be a suggestion that these reefs are not healthy anymore. Kinumpirma rin ng mga marine scientists na hindi natural na species sa lugar ang mga durog na coral sa sandbar. Senyales na posibleng ang tinambak lang doon ang mga durog na corals na nakuhanan noon pang Setyembre. All I'm saying is that I find a lot of these pieces of structures and features that for me is unusual, and in my head maybe it doesn't really come from there. We need more research to really verify. Sa isang pahayag naman, tinawag na iligal ng China Coast Guard ang pagdaong ng mga Pinoy sa Sandy Cay kahit binalaan at pinigilan nila. Pero tinabla ito ng PCG. It's not really factual. That's another lie coming from the Chinese Coast Guard. Sa huli, matagumpay ang misyon ng Philippine Coast Guard at BFAR. Magpapatuloy naman ang assessment sa marine resources sa Sandy Cay 3 at Sandy Cay 4 sa mga susunod na araw. Mula Sandy Cay 2 sa West Philippine Sea, nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.